Amen. Time stop natin. Okay, game. Start na tayo. And we're live! Welcome back to Two Wheel Talks. Hello, welcome back. Yan, dito ulit tayo, your hosts. Kasi marami hosts. Sa kanan ko, pakilala ka. Lift up, Pakilala ulit tayo. Joe. From Joe Rapid. Kapitan. Papi. Dean. Host nyo for today, Jeff Rocks. Martin. Hello guys, CJ here. Yan, and for today's episode, pag-uusapan naman natin is about sa gears, all about gears. Kasi di ba nung last episode, pinag-usapan natin yung mga unang motor, mga experiences natin sa pagmumotor, paano tayo natuto. So today, focus tayo sa mga gears natin, ano yung mga proper gears, ano yung mga kailangan natin bilhin, preparation, kung paano nyo binili yung mga gears nyo. And also, syempre, di ba, para ma-enlighten din yung mga viewers natin na ano ba yung mga dapat nilang bilhin na gears, ano ba yung mga kailangan talaga, yung parang minimum requirement, kumbaga. Kasi, lalo na kung naka-big bike ka, di ba, medyo high speed na yung takbuhan, nasa SLEX ka, 90, 100, syempre, Safety talaga. 100 lang? follow the speed limit pa rin tayo, mga idol. Follow 100 lang? Bossy! Pero yun, ayun, so, siguro magsimula na rin ako, bilang ako na yung unang mag-ano. Bali nung, di ba, nung nabanggit ko na nag-train ako sa Honda, ang pinakauna talagang pinabili sa akin doon is elbow pads, knee pads, helmet syempre, then gloves. Then optional na lang yung boots. Pero dapat naka-jeans ka and long sleeve. Pero ang requirement nila sa Honda is knee pads, elbow pads, long sleeve na may kung wala kayo ng pads, syempre jacket na may padding. And then helmet at saka optional lang yung boots, pwede kang nakasapatos lang. So yun yung pinabili sa akin noon. E di punta ako moto market. Wala pa akong kakilala magmotor noon eh. Di tingin-tingin lang ako doon. Wala akong alam sa brand. 2024, no? Oh, last year January. Punta ako moto market, tapos tingin-tingin ako doon. Ano kaya mabibili ko dito? Ang dami. Parang na-overwhelm ako noon eh. Sobrang dami talaga. Makita mo yung mga shelf ng moto market, sabi ko, ano ko dito? Eh di parang nilapitan naman ako nung isang nagtitinda na lalaki. Tapos tinanong niya, "Sir, ano para saan mo gagamitin?" Sabi ko, kasi ako, nagte-training ako sa Honda eh. Ang kailangan daw nila, yung meron sa elbow, meron sa ano. Kala ko ang tanong sa'yo, "Sir, magkano ang sweldo mo?" Kasi pag sweldo mo 20,000, dito ka lang. Pag malaki sweldo dito ka sa HOV. Pero yun, na-overwhelm talaga ako kasi ang daming brand, ang daming type ng mga gears. Tapos iba't iba yung jacket, no? Meron pang di ba, meron pang adventure, meron pang sports, may mesh, may leather. So yun, na-overwhelm talaga. Tapos wala talagang alam sa brands nun. Mga pinagbibili ko nun, parang yung halo-halo pa. Parang O'Neal, chop suey. O'Neal na knee pads. Tapos Komine yata yung yung elbow pads ko. Tapos po-provide naman sila sa Honda. Yung sa Honda, meron kang pwedeng i-rent. Meron i-rent. Pwede ka i-rent. Yung helmet, pwede mo rin i-rent. Pero amoy na kasi yung sa Honda. Oo, yun lang. Amoy putang ina. Yung hygiene din kasi. Pero hygiene. ang inisip ko kasi noon, parang gagamitin ko na siya for long term na. Kasi after ko mag-training, bibili na rin talaga ako ng motor. So yun yung gagamitin ko. So yun yung una ko experience. Chop suey na gears. Anong helmet mo? Helmet ko noon, Shoei na yung helmet ko noon. Kasi Iba talaga. yung gray. Una pa lang, Shoei na agad. Bossing ka Yung talaga. Air GT ba Nasa yun? ibang bracket nga yung salary niya. Kaya show Siya nandito agad. tayo, nandito lang eh. Oo. Hindi. Ano kasi, parang ang inisip ko noon is, kung bibili ako ng helmet, di ba? Isang bilyan. You get what you pay for eh. Yun! Okay, tama. Tama Parang naman. kung gagastos ka lang din, dun sa helmet na. Dun sa iba, parang okay lang yan eh. Pero yung pinaka-poprotektahan mo talaga is yung... Okay lang maputo lang kamay. Huwag lang ulo. Totoo Huwag din naman. Bali lang naman. Putol lang. Putol kamay, putol ulo.
Putol kamay. Putol kamay, hindi ang takbo. Depende ano putol ulo. Anong ulo? Comment nyo. Pero yun, parang ginastusan ko talaga yung helmet. Showy na agad yung NXR2 Z8 yung dito sa Pilipinas yung model niya. Nasa magkano yan? Oo, para may idea yung mga ano. Yung Showy nung binili ko is nasa around 32 yata, 32. 32 agad? Oo. First helmet, no? How to be you? Ako nga 5K lang. Guys, kung malalim-lalim yung budget nyo, gayahin nyo. Pero kung... Hindi, ang advice ko is kung gagastos kayo sa helmet talaga. Yun talaga oo yung naman. gastusan nyo. Kung mag-iipon kayo para sa gears, unahin nyo sa budget nyo is yung helmet. Pero meron namang mga mabibili na around 15K, 10K na decent naman, within standard. Pero ako kasi parang yun na yung protection ng ulo ko eh. So, ginasusan ko na talaga. May mabibili kayo noon mga naka-sale 26, 25 na. Pero dating 40. Automarket, baka naman. Dami ko binili sa inyong gears. Tapos, Sino yung ba sa Motomarket? Si Miss Kiara yung kausap natin. Hello po, Miss Pero Kiara. shoutout na si Sir Ryan, yung mismo may-ari. Sir Ryan, shoutout po sa inyo. Shoutout. Motomarket, dami ko nang binili sa inyo. Baka naman. Baka naman. Kasi ano nga, Motomarket, Motostyle, tsaka Motoworld. Yan. Isa na yan. Shout. Today's sponsor is Motomarket. Hindi po Alam mo na. natin sponsor. Hindi, soon sana. Soon, yan. Mas malay naman natin. Yun. Ayun, in terms of beginner gears, Kuya CJ, ano ba nag-experience mo? Beginner gears. Nung una, wala talaga akong, basta gusto ko lang magmotor. Wala akong, parang mindset ko pa nun, kahit ano na lang. So kamote ka pala. Kamote talaga. Dati hindi ko pa alam yung mga quality ng brands. Parang nag-base ako nun sa design. Dati, syempre kung design nun, ang lagi kong nakikita kasi, kumbaga sa masang nakikita ko Evo. Evo. Parang ang ganda ng design ng mga Evo helmets. Pero hindi ko alam yung talagang quality niya. Tapos ayun, parang turns out, nag-decide ako. Parang inano din ako nung friend ko na, dito Tino, tignan mo to SJC. Ito ganyan. Kasi wala talagang ka-idea. So naging helmet ko nun, yung entry level na HJC na CS15. Magkano yun? 5K lang yun. Pero subok yun sa aksidente. As in, Na-try mo na? na-try ko na, ginulong-gulong kung gano'n. Ay, yun yung helmet mo na nun? Oo, Nung aksidente mo. Barag-barag. Barag-barag. As in, Pero wala kang subok injury talaga sa... yun. Wala sa ulo? akong concussion nun. Wala? Pero talagang yung semplang ko nun, nakikita ko talagang bagsak-bagsak akong ganun. Kumikislap, no? May isang beses nga parang pag-ikot kong gano'n, nakikita ko yung motor, nag-i-spike, umiikot-ikot. Ganun. Ayun, tapos sa gloves, ano bang gloves ko nun? Yung mga gym gloves. De, joke lang guys, wag yun. Ano ba? Hindi ko alam eh. Basta entry level din lang din yung mga tigwa 1K na gloves. Yung gloves na mga pang... Only chicken. Oo, yung mga only wings. Hindi. Tapos sa boots nun, di rin ako bumili pa nung una. Pero ang nabili ko rin para sa tayo cup. Yung... Ano ba yun? Basta same tayo ng boots eh. TCX? TCX yun. TCX, oh. TCX. Ay, Magandang iba brand ba yun. binili mo? Oh, magandang Yun brand na yung TCX. binili ko talaga. Yung mga entry level na brand. Yan. Ayan guys, TCX. Pero Partner. actually, hindi na entry level si Ngayon. Compared sa iba. Kung- Compared sa mga Dynasty. Kasi 8,000 si yung Bagay. sports na boots na gano'n na Pinakwire na kasi Nine. sila ni Dynasty. Ay, nakuha na yung Dainese. So, parang doon na rin, same na rin din yung quality. Iba lang yung pangalan ng brand. Tapos sa jacket, ano lang yun, yung letter B. Shit, nalimutan ko. bench. May pangalan pa sa likod. By BJ. Bench body, no? Putik. Benkia. 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 Yun, yung entry level lang din. Kung Okay lang din naman. Kung yung budget. C-rated naman C-rated, kung budget, kung naghanap ko yung budget na okay naman. Syempre, entry level. Yun, Benkia. Benkia HJC, yung TCX. Tapos wala akong pants eh. Naka-brief ka lang? Naka-brief ka lang? Shorts lang. Wala pa ang brief. Ayun, yun lang naman. Ikaw ba Kuis Martin? Kuis. Ano naman sa akin?
Hindi, bali nag-start ako sa LS2. Kasi yun yung binibili ni Daddy dati. LS2 tsaka Spider. Yung ano pa yun, open face. Ay, half face. Kasi may visor pa din. So, dati hindi ako nag-gear. Pero hindi pa ako madalas mag-ride kasi nun eh. Usually pang service lang. Yung pang pasok sa school, ganyan. So, helmet lang talaga. Tapos, napastart ako mag-ride. Nung una, tanda ako, yung gloves ni Daddy, hiniram ko lang eh. Kasi parang first ride ko talaga yun. Parang kaibiyang yata. Yung pinakamalayo. Yun pala, yung pinakaunang ride ko talaga, kaibiyang. Yun ba yung Motostar? Hindi, ano pala, Honda Rebel na 250. Honda Rebel 250. Na ginawang bobber ni Daddy. Yun, tapos, after nun, nung napa-big bike na, di medyo lumalayo na. So, ang helmet ko is LS2 pa rin, pero modular na. Yun ay tatas. Develop na. From Motomarket. Baka naman. Ang dami, puro Motomarket. Pakita namin yung mga resibo namin sa inyo. Lahat kami dyan Lahat kami, bumibili. Actually, totoo. Totoo, Tapos, Quality ang naman gloves kasi. ko na una is Kumine from Motomarket pa din. Yeah. Tingnan mo. Pero may idea ka na nun na ito yung magandang quality or parang nabet mo lang sa style? Hindi naman, Nag-start kasi ka. parang kami, si Kuya kasi halos nag-start na din. So, parang, Alam niya yun na yung nasa budget namin sa parang 2,000 something. Nasa ganun pa lang eh. So, yun, yung maganda sa paningin mo, tapos budget meal. Goods na rin. Basta sa gloves, ang hinanap ko lang may slider sa palm, sa knuckles, tsaka as much as possible yung dito sa fingers. Pero bihira kasi mayroon sa fingers eh. Ayun, so, Yung parang may protection din sa fingers. Yung knuckle mo dito, meron yan. yun lang yung parang bare minimum ko lang. Gusto ko lang matigas yung sa palm tsaka yung sa knuckles. Gusto mo yung matigas sa finger? Yung para safe? Yung sa'yo dito Kuya CJ naman. Alam na may ganun sa finger. Ang alam ko yung sa knuckles eh. Meron ba meron na din. meron? Yung sa'yo meron. Lalo na yung mga gauntlet type, meron na sila sa fingers din. At saka meron ngayon yung magkadikit yung pinky. Oo. Ayun, ano yun? nakikita Yung ko. pag-gauntlet. Usually parang yun yung recommended. Naka-bridge. Anti-torque system tawag nila doon siguro. Para hindi gumano, yun nangyari kay Hindi Sporty. nabali yung Oo, ano. 90 degrees yun dito. Shit. Para kasama pa rin siya doon sa buong kamay kapag sumayad ka. Ay, Ano shall we? yun? Pag sumayad, dalawa na yung naka-9. Si Papa Jesus nasa live ngayon. Hello Papa Jesus, sana ipagpalain mo kami. Ngayong gabi. Then sabi niya, hello, magandang gabi. From Papa Jesus. From Papa. Papa Jesus, amen. Amen! Ayun, so going back, yung pants ko, jeans lang eh. Tapos rubber shoes. Pero yung jacket ko, nag-sale si Motomarket. So Motomarket, baka naman ulit. Kumina yun, naka-sale. Ay, di, yung first pala, pinaglumaan ni Kuya. Tapos, di yun muna ginamit ko. Hanggang sa lumaki ako, kailangan kong bumili na sa Motomarket. Tapos, nung lumaki ulit ako, Mac na yung jacket ko ngayon, yung padded. So, meron sa back, sa shoulders, tsaka sa elbows. Mga magkano yun yung Mac na jacket? Nabili ko yun sale din eh. Parang nasa 7 nung sale. Eh, parang price no, more than 10K, 5 digits yun. Parang nasa Mac na. 10. Oh. Back na, oo. Okay Hindi din siya na brand entry level yan. eh. Tsaka lagi naman nagsisale din ng Motomarket. Oo, yeah. Yeah. Tapos sa pants, lately na lang ako nag-padded pants eh. After nung maraming ride. Kung kailan na lang ng ride, saka ako nag-padded pants. Naging busy na po kasi. Pero yung pants ko na riding pants is Grit from Grit. Grit. Agreed. Baka Grit. na. Baka naman. Lahat na lang ng brand eh. Tapos yung riding shoes, nag-start ako Shopee Racing lang. Yung Duhan. Ano? Duhan. Na brand. From Hindi Shopee. mo alam yun. Hindi kasi alam yung Kala sa may- bilang bracket. Ibang bracket ka eh. Ibang Hindi naman, hindi naman. Kala ko kasi duhat. So yun. Duhan. Tapos, nung nasira na, kalumaan, so nag-ano ako, Stitch Sole. Yung currently nagamit ko. Oh, yun, local. Support Local, from Marikina. Support local. Yan. Yung parang kay Torquay din. Soul. Yun. Tapos yung gloves ko naman pala ngayon, yung latest is, naka 5 gloves ako. 5 gloves yan. Magandang brand. Ganda yun. 5 gloves. So. Gamit ni Pedro Acosta yun. Yan. Yun, tapos, Baka naman. Racer yun. tapos sa helmet pala, nag-ano ako, from LS2, tumalan ako ng HJC na Arfa. Tapos, yung isa, DSX1, pang adventure. Magkano ba yung HJC na Alpha?
Parang... Dati 34,990. Hindi, yung ano yung sa akin yung base lang, yung monocolor lang. So, yung black, parang 17 yata. Tapos, since naka-adventure, kumuha ako ng adventure ng HJC yung DSX1. Parang nasa 7 something yata yun. Yun, tapos ngayon ayun, yung Aray. Alright. Sheesh! Aray din sa wallet Yung Aray na may crack. Aray! Kasi nabagsak. Yun yung history ng gears ko. Ay, may ganda. Pero at least, naka-aray ka na ngayon. Ang pangarap ko pa rin magka-aray game. Ako na lang kasi yata di naka-aray sa kanila eh. Naka-HJC pa rin ako. Pero hindi Wala naman yung namang helmet mo. Ako hindi naman ng HJC. Okay lang yung helmet mo. Okay lang. Pero ikaw, at least yung mga kasama mo dito, naka-Japanese helmet yung sa'yo. Yan nga eh. Oo. Hopefully soon. Ano ba yung mga nauna mong mga gears? Ang una kong gears, ang una kong binili sa, di ba nagtingin nga ako motor. Sabi sa akin nung tito ko, bumili ka na ng gear para next na, para sure na yung motor. Unahin mo yung gear, lahat ng gear bilhin mo. So pumunta akong Triumph JT. Caloocan. Caloocan. Triumph JT. Baka naman. So Caloocan, pumunta ako doon, bumili ako ng HJC na C10. C10, oo. C10, yun yung yun yung entry nila pinakauna kong helmet, C10. Tapos yung jacket nila doon, nakalimutan ko anong Spike? brand. SPYK. SPYK. Oo, tama. Spike yung una kong jacket. Tapos pants, hindi okay naman daw yung jeans sabi. Nung una. Tapos sa boots, Benkia. Na Same, ng Kia. mataas na boots. Yung tuhod. Oo. Tapos eventually... Pag-cheerleader. Hanggang dito. Tapos eventually, na ako nung lumabas yung Miles Morales kasi... Yung RP11 din. Gusto ko talaga yung... Mili ka manapot eh. Mahilig ka sa manapot. So yun, Saan lumalabas si Zapot? madami. Yari na naman tayo yan! Ano naman, ikaw, sabi nung girlfriend ko, ikaw lagi hit trip ni Aldous, no? So, ayun, nag-HJC Alpha 11 ako na Morales. Tapos, sa jacket, yung body armor, na para Parang jersey lang? Oo, If para ever. siyang jersey lang. Kasi mainitin kasi ako. Yung same kay Wendell. Oo, pinagpapawisan ako. Yung parang ano siya, long sleeve na may armor na sa loob. Oh, parang yung texture niya parang balaklava. Bukod sa katawan, ano pa yung umiinit sa'yo? Yung ulo ko. Saan yung ulo? Saan yung ulo? Parehas. So yun, tas sa gloves, ang una ko, Tai Chi. Uy, maganda yun. Maganda yung Tai Chi. Tai Chi. Kaso, ang naging problema ko dun, pawisin nga yung kamay ko. Asim! Kasi parang hindi siya Siyempre, sabi ko nun, mag-invest na ako sa gloves. So, parang ang pinili ko, parang leather. Ano yung leather gloves? Oo. So, ang init sa kamay. Hindi angkop sa weather ng Pilipinas. Oo, hindi angkop sa weather ng Pilipinas. So, ang pinili ko yung may air. Nakalimutan ko ano yung brand ng gloves ko ngayon. Pero yung nakakapasok yung air, kaya malamig din kahit pa paano. Yun nga lang, pag umulan, basa talaga. Yun talaga. Tapos hanggang sa sapatos, nag-upgrade na rin ako, sinabakbak na rin. In-upgrade ko na sa Tai Chi yata, yung parang, Tai Chi. parang Converse yung itsura. Maganda yan, Maganda tayo, Chi. maganda siya kasi pwede mo pa rin siyang isuot kahit di ka nagmamotor. Hindi siya yung pwede mo siya- siyang gawing casual. Casual. Hindi siya yung mukhang riding boots lang talaga. Hindi. Tapos bowa pa siya, so mas madali siyang Lock. lock. Tsaka, For context po, yung sa mga hindi nakakalam ng BOA, yung BOA is parang technology siya dun sa boots na instead na laces na itatali Tatali mo, mo ganun. pipihitin mo lang siya and then Sisikip na. siya. Oo. Lagay mo, Ronnie. Picture mo na lang. Overlay mo na lang. Ayun, yan ba? Zoom mo, For zoom mo. example, yan, BOA yung tawag dyan. Pag Yan. pull mo lang. Tapos, Ano mo lang yan? may demo pa kami ha. Demo. Moto Market, baka naman. Bowa baka naman. Hindi nila maintindihan. So, hindi ko Kap. Ano ba ang una mong Ayun, mga same, gears? halos same lang din naman sa iba. Nung syempre lahat tayo nag-start na
magmotor eh. So wala tayong idea nun kung, yung sabi ni Jeff kanina, na wala tayong idea kung ano yung pang-classic, yung mga pang-sports, na helmet, na gears. Since naka-XSR ako noon, ganun din ginawa ko tulad kay Dane. Bago ko unahin yung motor, inuna ko talaga yung gear. Kasi, yun ang pinaka-importante eh. Bukod sa importante, kasi yung sa akin nga, ayaw kong pagmotorin ng nanay ko nga, di ba? Pag nakabili ka ng gears, mapipilitan ng bumili ng motor. Exactly. Tsaka, nabili mo parang, na ano mo na rin yun, pagpapakita mo rin na, Committed ka. committed ka, na nagpe-prepare ka. So, ang unang helmet ko, nung pinaka-una kong helmet, AGV na K1. Yung medyo sporty na entry level nila. Ano yun? From Moto Market din yun. Uy, Moto Market. World. Baka naman. From- sa Festival Mall. Parang 11K ata yung time na yun. Alam na yung resibo nyo. Diba? Computing. Total namin mamaya yan. Yung mga Total nagastos namin namin sa namin. Moto Market. Pa-reimburse namin. Sir Ryan, okay naman. So yun, nag-ano ako. Tapos sa sa jacket ko nun, sabi ko kasi nun, hindi pala biro yung helmet. No, so sabi ko, pero hindi ko naman tinipid, pero naghanap ako ng budget. Nakakita ako nun ng Komine na jacket. Tapos pants ko nun, hindi pa rin ako naka-padded pants. Pero sa shoes, agad ako nun yung Forma na classic na boots. Kasi nga, yun din yung sinabi sa Honda nun eh. Sabi, since naka-big bike ka, maganda pa rin yung merong parang yung steel toe, tapos merong ankle support, ganyan. Tapos after nun, yun, nag-upgrade na rin ako kasi mabilis din transition ko nun eh. Kasi nung nakita ko na hindi pala bagay sa classic yung K1, yung KGB. Pang sports kasi eh. Oo. Bumili ako ng ng extra helmet na LS2, yung Storm, pang daily yon. Tapos yung built well. Yung Na lane splitter. Ayun, pang classic talaga yun. Yung parang Classic bilog talaga. yung bilog na bilog talaga. Bilog siya, tapos pa siyang Batman na Tapos yun eh, syempre yun, mayabang tayo. Pinili natin yung limited editions. Yung meron talagang built well dito. Magkano yung cup? Yung ganun. Ano yun? 20 mil din yun. Oo, kasi limited eh. Pag yung mga standard niya, 17. Mahal pa din, oh. Oo, pero ayun, maganda naman. Pero parang nakita ko nun pang forma. Yun eh, parang kalaunan, marirealize mo eh, ano yung para sa'yo na helmet. Or para sa'yo na gear, to be exact. Kasi sabi ko nun, yung AGV, parang sporty, hindi bagay sa classic. Bumili ako pang classic. Kaso mo, yung with noise naman, yun, doon mo na ma-realize yun eh. Kung-consider mo na yung with noise, tapos yung fit sa'yo mismo ng helmet, hindi lang yung forma syempre, di ba? Hindi lang yung safety ng helmet. Tapos hanggang sa napunta na ako sa Aray. Bumili na ako ng Rapid Neo. Bumili ako Rapid classic Neo. pa din. Classic pa din. Di ba ganun din sa'yo, Jeff? O GT Air ba yun? Yung gray mo nun? Yung Showy gray ko, yata NXR2 yun. Showy Showy yun. Showy. Yun nga yung maganda dun sa Showy niya eh. Kasi bagay sa Remake. classic, Bagay rin sa sport. Pero di ba parang nagka-bell ka ba? Ay, hindi. Sa tropa yun. Pinapabili sa kaya. tropa. So ayun, nag-aray ako, nag-Rapid Neo hanggang sa naka-RX-7X na sports helmet ako ng Aray. Pinaka-high-end ng aray. Pinakaya. Tapos yun sa sa jacket, from Komine, naka-Dainese na ako. Loyal ako sa brand eh. Dainese, baka naman. English na bata. Ay, target pa din Italian. yun. Tennis. Paano mo Englishin yung baka naman? Denese, what if? What if? What if? Pero yan, nag-Dainese ako noon kasi ano nga bang reason ko? Wala, mayabang. Mayabang kasi lang ako. talaga. Tsaka maganda ang forma eh. Maganda forma ng ano. Ayun, maganda Dainese. forma. Tsaka syempre, Quality din naman. oo, quality. Dainese. Made in Italy. Si, yan eh. Valentino Si Rossi. Valentino yan eh. Valentino Nepomuceno. Pilipino ba? Valentino Pantupay. so, sa boots, ganun din. Meron akong yung mga pangdiinan, yung Dainese na boots. Tsaka meron din akong TCX na yung mga pang tambike, mga pang casual na natin. Tapos hanggang sa
na introduce na ako sa track. Yun! Which is last year lang. No. Yun, doon na rin talaga papasok yung yung as in proper. Kasi pag nag-track ka, mas recommended na yung full suit. Yung full leather na sinasabi. Yung mukha tayong Teletubbies. Yun, bumili din ako noon, RST. Sir Stephen ng SEC. Ba't kaya naman? Shoutout sa'yo, Sir Stephen, sa... Saka kay Boss Ian. Discount. Thank you, Sir Ian, sa discount. So ayun, syempre pag newbie ka, kayo yan, yung mga nanonood, hindi mo agad alam lahat yan. So, yan, parang progressive. No? Pag nakabili kayo ng ganitong bike, tapos, kunyari, hindi lang basta ride. Kunyari, mga event, track day, di ba? Yung mga adventure, off-road, may mga proper gears kasi doon eh. Doon nyo lang malalaman yon. Tapos, isa pang kino-consider din dapat dyan, yun yan, syempre budget. Hindi naman porket yung mga tropa mo naka-Dainese eh. Hahabol ka na rin sa Dainese. Meron din namang mas mura na same lang Quality din din, ng safety rating, di ba? Same din sa helmet. Actually, lahat. Yan eh, may diminishing return yan eh. So, may certain price point na achieve mo na yung quality, pero may mga ibang brands kasi na pinopost nila as premium brands. Pero may certain price point lang na doon na namimit na lahat ng standards, namimit na lahat yung kailangan mo. Ayun lang, yun yung siguro yung pinaka-kailangan mo ring i-research din. Kaya namin ginagawa tong podcast na to kasi nung time namin, wala nag-advise sa amin. Yes. Ngayon, wala pa rin napapanood yung mga tao na kung ano dapat nilang bilhin. Kaya namin ginagawa to. Para, kasi nung time na yun, lost din eh. Wala siyang idea sa motor. Ngayon na kung makikinig kayo sa amin, magkakaroon kayo ng idea kung ano yung dapat bilhin, dapat iwasan. Yun. Tama na. Tsaka comment nyo lang sa baba kung may mga tanong kayo. Malay nyo, next episode, pwede nating sagutin yung mga isa-shoutout namin yung mga magko-comment dyan sa... Pag may mga tanong, comment lang kayo. Tapos yung mga nasa live ngayon, pag may mga tanong kayo, pwede kayong magtanong dyan. Pwede namin sagutin. If ever. Basta yun lang naman ako sa akin. Ang realization ko rin dyan sa mga gear, hindi mo kailangan gumastos ng sobrang laki. Tama. Para sa safety. Oo. I-consider nyo unang-una yung safety ng gear na bibilhin nyo. Tapos, tsaka na yung Japorns. Pero syempre, meron kasing rin yun eh. May factor yun eh. Syempre, mayabang tayo, di ba? Kunyari, sa BGC ka ng tanghali, ayaw mo naman mag-suit, di ba? Naka-full suit ka BGC, no? Tanghali. Tsaka syempre, for example, di ba? Naka-later bike ka na gantong brand. Tapos, hindi ko naman din inaano yung ibang brand ha. Like for example, naka E na helmet ka or G na helmet ka. Ayun ang bahala ko. Hindi namin sasabihin. Di ba? Hindi namin sasabihin kung anong brand. Pero di ba, parang hindi siya proper eh. Yun lang. Mamaya pupunta tayo dun sa mga iniiwasan, yung mga ano. So, yun muna. Next si... Daddy Joe. Daddy Joe. Bale, nung nag-start ako, may ano na ako eh. Daddy Joe. Nung nag-start ako, may luma na akong helmet. Nabili ko nung unang helmet na binili ko talaga ng pera ko nung college pa. Way back 2012. 2012? Ay ba yun? 1963 yung bao lang. Tapos yun, Prep pa lang ako nun. Ilang taon ka nun? Nagkakaalaman. College, 16. Helmet din lang. So yun, 2019, nakuha ko yung big bike. Yun muna ginamit ko for the first few weeks. Then, Anong helmet yan? HJC na CSR1 pa nun. Oo. CS15 na ngayon. CS15. Yun din yung... Yun yung ano nun. Parang ang old school mo na. Punta pa ako na sa GT Triumph. Nahalata yung edad mo. Pero brand mo rin nakuha. Brand ko nakuha yun, dun sa branch nila. Then, nung after a few weeks, sabi ko parang expired na rin kasi siya, super expired na. So alam ko na kailangan bumili na. Bumili ako ng KYT na NFR. Tapos yun muna ginagamit ko habang bumibuelo, tsaka habang naghahanap din nung pang ano na talaga,
pandiinan na, yung ano na, end bite kumbaga, end bite ng helmet. Oo. So yun, nagtingin-tingin ako yan, mga Shoei, Arai, AGV. Tapos yung nagustuhan ko talaga yung ano, yung Arai. Aray. Kasi yung ano sila, safety number 1. Tsaka, number one. mga Japanese talaga. Hindi, Quality Tsaka, talaga. Quality, basta kung Japanese. mapapanood mo yung documentation Oo, sa yung mga Arai, documentary nila. talagang ang binabayaran mo hindi yung brand. Mm. Safety. Yung ano talaga. Kung paano quality. ginagawa sa factory pa lang yung aray itself. Tsaka family business. Family siya, owned diba? pa rin siya. Family owned pa din. Tsaka guys, ano pala, helmet nag-expire, sabi ni Joe. Oo, Expire. Every Oo. 5 years Hindi lang. ko alam yun actually. Oo. Ayun, every 5 years lang ang helmet. Nag-expire ba yun? Hindi naman siya required talaga na palitan. Pero highly recommended na within 5 years, ano na, Palit na. palit ka na No, ng kasi yung helmet. EPS foam yan, Oh, yung mga foam niya, umingipis, rubbers. nagko-collapse kasi yung mga yan, lalo na kung nagagamit talaga. Tama. So, pag- Inikulan. Pag bibili kayo ng helmet, tignan nyo din yung production. Production date, Production tama. date nakalagay yan. Hindi porket sale. Although, ang sarap naman kasi mabili pag Oo, sale. pag sale, oo, talaga. Pero, Oo. ayun nga, Yun nga kasi hindi, isang ano ng pag sinesale nila, yung mga old model. Isang Ibig sabihin factor nun, yun. malapit na mag-end Oo. yung lifespan nung... Oo, kaya siya safe. Bumabagsak din yung resale nun. Oo, yun. Yun din. O hindi lang helmet ang nag-expire. Hindi lang helmet. Kahit yung mga ano, Oo. riding gear. Riding gear. Riding gear. Well, yan, ano naman nag-expire. pero yung riding gear, kasi ang helmet 5 years, yung riding gear, may ano kaya sila? Default. Yung mga padding, yung mga CE-rated na mga ano, May nag-expire. mga Yung foam, mga mga armor. Meron silang year kung kailan para malaman mo. Yung mga tracksuit ba, ano din yun, expire. Yun ang ang Leather alam ko, kasi siya eh, so Oo. tingin ko hindi eh. Parang Oo. matagal, ganun. As long as hindi siya nakadkado, hindi na buta, so Hindi alagaan naman, mo. hindi kasi pag sa atin kasi pag sinabing expired, parang pagkain Oo. na hindi mo na Oo, pwedeng gamitin. i-consume Parang ang sa gears kasi, pag sinabing may expiration, ibig sabihin, nababawasan lang yung Ano niya. ano tawag Activity. Yung protective capacity niya. Oo, yun. Parang nagde-deteriorate. Oo, yung Oo, deteriorate, yeah. tama. For example, yung mga foam nga ng helmet, nagde-deteriorate din yan from from time to time. Siyempre, ginagamit mo, napapawisan, Bibilad sa araw. mabibilad sa araw. Tama. Diba? So yun, pero hindi man ibig sabihin kailangan mo ng palitan. Pwede mo na pa kung gamitin, pero syempre, bawas na yung pagka, niya. Hindi na siya yung parang 100% na super safe. Tsaka kasi pwede mong 99%. i-check yung EPS, di ba? Yung liner sa loob. Kung parang merong para mga cracks. Visually kasi kita yun eh, di ba? Para isa sa sign. Pero yung ano pa niya, meron pa. Ano pa? Ayun, tapos Nag-pista ka, di ba? Ay, bumili rin ako ng pista na Shit. GPR. Yung carbon? Oo. Magkano Single R pa lang yun. Mga 80K Magkano yung Double ganun? R. Nung time na yun, nabili ko siya ng used 55. Used pa rin yun. Pero anong ilang years na yun? Yung 2019, productivity. siguro mga pa 1 year or 2 years. Oo, pwede lang. pa. Shit pa din. BIR. Alam mo na. Makikicheck nga po ng makikicheck nga po kung nagbabayad ng tax to. May sumilip na dyan BIR, yari. So, ayun. Bago tayo mag-move sa next topic natin, may tanong muna ako sa inyo. Parang ano bang dapat i-prioritize? Quality or fitment? Pagdating sa gears, helmet, jackets. Kasi nagkaroon ako experience na bumili ako ng jacket. Gusto ko, syempre, komportable ako. Ang laki nung nabili ko. Tapos nung parang medyo nagkaroon ako ng alam-alam sa pagmumotor, sa pag-big bike, ang pangit pala nung sobrang laki kasi umaalog din yung mga armors, umaalog Yung Dainese ba yan? Oo, yung Dainese na. So parang sabi ko, kahit pala bumili ka ng quality na mahal, pinaggastusan mo, tapos hindi naman fit sa'yo, di ba? Parang sayang lang din. Depende eh. Kasi sa helmet, kailangan talaga snug fit. Number 1 yan na pag-iinit. Oo. Pag sa helmet, quality and fitment. no? Oo. Dalawa yun. Pero pag kunyari sa pants, sa tawag dito, sa upper, sa jacket, okay lang siguro yung hindi sobrang fit. May pagkalus ng onte. Depende, kasi iba-iba na ng ano yan eh. Oo. Preference. Preference Oh, yun. yun nga eh. Kung gusto nila, parang gangster sila, maluwag Hindi. yung suot. May nabasa ako na pag maluwag yung jacket, hindi niya rin nagagawa yung Yun nga, protective. Oo, Yung yun nga purpose eh. na. Kasi gumagalaw yung armor, so Oo, yung kapag armor. wag naman sana sumemplang ka,
Instead Wala na sa nandito posisyon. yung armor, nandito na pala. So, wala rin yung Gagasgas. Tapos ano pa pala, in addition sa helmet, kasi di ba yung may helmet shapes. Oo. So, hindi porket ito yung ulo ko, yan din yung ulo mo. Ayun, oo. So, meron parang round, Oval. bawat brand magkakaiba ng round, shape oval, yan. tsaka parang Long oval. long oval. Parang oo. ano lang din. Pag yung iba straight, minsan curve. Iba na kasi. Iba-iba na curve shape ng ulo. So usually, hindi porket gusto mo yung tsura ng helmet is bibilin mo na. Yan. So advisable pa rin talaga, i-fit nyo yung helmet. Fitment. Kung mas maganda, kung mas matagal mong isuot ko niya, like minutes, para kung may, parang pressure points. Oo. Di ba? Pag may pressure points, kasi pag in the long run, mga 1 hour mo Nakakahilo suot. yun. Masakit na sa Nakakahilo yun. ulo. Tsaka ako sa beginner nun, nung finit ko nga yung HJC nun, hindi ko alam na, kasi nasisikipan ako, parang ayoko nang masikip nung una. Ayun. Yun din yung iniisip ko nun Oo, eh. parang Gusto ko komportable Hindi ba pag ako. sumempla ako, mas ramdam ko yung impact or shock, ganyan, whatever. Pero turns out, that pala talaga, that's snug fit. Snug fit, oh. Yung Fit talaga. Yung medyo ipit na yung cheeks nyo. Basta yung pressure, wala. Meron konti, pero yung sasakit yung ulo nyo. Pero hindi naman yung nakakairitang pressure. Oo. Hindi na. Kaya ako kasi natanong yan, yung quality or fitment, is parang meron din kasi dyan na other side na kung fit na fit nga sa'yo, di ba? Eh, hindi ka naman komportable habang nagmumotor ka, nakaka-apekto pa rin yun eh, di ba? So, Oo. kailangan mo pa rin talagang sukatin lahat na ayon sa katawan mo. Kasi tayo, kakaiba tayo ng katawan, kakaiba tayo ng ulo. Mm-hmm. So, yun, kailangan talaga i-fit nyo. And syempre, based sa budget range, dun nyo na, parang hanapin nyo na lang yung pinaka-quality na pasok sa budget. Pasok. Basta naman, kasi madami nakikita eh. Basta huwag naman yung helmet na pang ganito. Saan ako na bike yan? Plus ano, Alam mo yung helmet na talagang Bawal talaga yun. pag skateboard na ewan. Tsaka plus ano, madami din kasi dyan na sa beginner siguro, madami ding mga brands out there na nagpo-promote na quality daw, ganito ganyan. So as a beginner, parang responsibility din na Ibo. Talagang i-research nyo guys. Hindi yung porket pang masa yung ano na ang daming nagsasabing ganito gay maganda daw, ganun ganyan. Hindi Not necessarily yung talaga yung the best for you. So, kailangan talaga research ng Kasi yung marketing pa nila, nahampas-hampas nila. Hindi porket sobrang tigas ng helmet, poprotektahan ka na nun. Ang mahalaga sa helmet is yung EPS foam niya, yung compression rate niya. Para kapag sumalpok yung ulo mo, ma-absorb niya yung energy instead na yung Sa yung utak mo. brain yung yung EPS yung mag-absorb ng impact. So, hindi lang sa tigas yan pagdating sa helmet. Pwede naman sila mag-base dun sa ratings ng helmet. Iyon, yung sa Yung standard. no? ECE, Snell, at saka yung Yun. FIM. Oh, yan, marami yan. Ronnie, lagay mo na lang. Pang general public, which is karamihan ng helmet ngayon, yung ECE 22.06. Yan. Yun. So meron kayo yan. Goods quality. Goods na. Oh, so kung ano sila, kung for example, gusto talaga nila magka-big bike, nabili na nila. Anong kung budget strict sila, anong pwede nilang bilhin? Ayan, Bukod yan, dun maganda. sa Kung budget. sa Personal Tama. preference. Recommendation. Tsaka Recommendation na letter. yung Oo. sa isa. Sa akin personally, yung chunk ng budget ko mapupunta sa helmet. Kunyari, Oo. ang tight ka talaga. Kung, bawa, sabihin natin, magkano ba? 50K, ganun? Hindi. Ang pero alam mo, medyo, alam mo mali yung kinakausap ko. Sino ba pwede kausap? Hindi ako. Ito na lang. 6 months na sweldo ko na. Yung ano, as in specific brand ba? Oo, sige. Oo. Ano Sa sa akin, Modern brand. Sa akin, based sa ano ko, sa experience ko, ang pinaka the best na Budget. starter ha, yung budget friendly na brand is LS2, Spider, HJC. Kasi for the price na 4,000 to 5,000 pesos, makakuha ka na ng super quality na helmet eh. Hindi siya beginner helmet actually. Beginner bracket ng helmet. I mean yung price pero magagawa niya yung yung trabaho niya. Iyon. Kasi again, yung kanina yung pinag-uusapan namin. Actually, disclaimer, hindi kami nang babash ng ibang brands. Ang Ibo. Hindi kasi marami kasi kami napapansin na
vloggers, influencers, na syempre, influencers sila eh. Marami nakaka-influence sa kanila. Parang kami, ba't namin ginawa yung podcast? Para ma-share namin sa inyo rin yung proper at saka yung mga natutunan namin. Personal experience. Yes. Personal Oo. experience talaga. Kasi for example, eto, kunyari, si E tsaka si G na helmet. Okay lang yung mga helmet na yan actually. Kaso, hindi sila pang Sinong G? high speed crash eh. Isa, nagbibig bike ka, di ba? Mag-expressway ka. Tapos naka-E ka na helmet. Hindi, pag nag-crash ka, hindi ka sasaluhin yan. Pero kung gagamitin nyo, kung ganun helmet nyo ngayon, as of now, okay lang. Pero recommended namin, dyan kayo sa loob. Diba? Sa mga yan, mga primary road, secondary road lang kayo, looban. Tsaka same lang naman yung mga price point ng mga sinabi ni Cap na Yun nga, kaysa compared gumastos sa kayo, iba. diba? So, Diba? ayun. Merong binibentang tig 354K si E, si G. Doon ako sa LS2. Okay, HGC. Meron Kasi yung mga brand na binanggit mas parang proven and tested. Tested and proven, di ba? Hindi yung hammer of ganun boom. Okay na. Ito, baka kasi mamaya may makanood dito na part nung company. Hindi namin kayo binabash. Personal Parang kami, preference. Preference lang. Oo. Tsaka based on experience. Based on experience lang. Then tsaka ito, let's be honest. For example, yung mga influencer na yan, pag may vlog, yan suit nila, natural. Pero, Pero kasi personally, yung iba kilala namin eh. oo. Pero kapag nagra-ride kami, hindi nila sinusuot yun. Oh. Ibang helmet sinusuot nila. Ayan, So, dun pa para alam lang. din ng iba. At saka may alam nga ako Kap, ibang helmet yung suot niya, pero yung sticker E. Yun. Yun. May Tinatamper. issue na alam Issue nyo na yun. yan sa ano? Sa karera. ARRC. Sa karera, di ba? Oo. Yeah. AGV K1 K1 pala. yan, oo. Tapos nilagyan na ng sticker. So, yun lang. Doon pa lang eh, no? Oo. Doon pa lang eh. So kami parang, imbis na gumastos kayo, doon na tayo sa proper. No, hindi ko sinasabing hindi proper yun, pero yun nga, kung mag-usapang big bike, Big kasi bike, ito kung high speed. Usapang Mag-usapang budget. expressway Oo. kayo eh, di ba? Doon ka na sa proper gears, especially helmet. Pero sa mga naka-small bikes na currently yun yung helmet, yung helmet na yun is better than nothing pa din. Oo naman. So mag-helmet pa rin. Saka Yun helmet yung sasabi ko Oo. kanina. Pang bike? Wag naman yun. Ang dami ko nakikita. Yung pang skateboard. Minsan, ano pa, sa government pa nagtatrabaho yung mga ganon. Oh, Ganun MMDA. mismo yung Yan. helmet. MMDA, traffic enforcer, ano Yan. na? Bakit call out dapat yung mga ganyan eh? Call out yan. Huwag natin tolerate yung mga ganyan. Yung dapat yung nagba-viral sa visor, no? Oo. Kasi dapat sila nga yung Mag-set ng example, Oo, eh. sila yung maging role model sa ibang Yes. tao na mag-helmet ng matinong helmet eh. So, call out natin yung mga ganyan. Pag nakakita kayo ng ganyan, post nyo videohan nyo. Hindi, huwag naman batukan. Nakakasuhan ka. Nakakasuhan ka din eh. Ako, share ko lang. Meron ako nung dati, mayabang kasi ako, tsaka makapal mukha ako eh. Sa Pasay. Oh. Sa Pasay, sa may airport. LGU na lang na ng Pasay. Di ba? Naka siya, yung nakakap na kasama ng uniform, tapos nakaibabaw yung pang Ano pang skateboard? Ganun yan. pang skateboard na helmet, yung pang bike. Hindi, sinabi ko talaga. Sabi ko, boss, kung hindi proper helmet mo. Ang sabi Kap. Sabi, hindi. Ang sabi niya, hindi, Hello. boss, dito lang ako eh. Yan. Sabi ko, paano kung dyan nasa gasaan ka? Di ba? Tapos yan, mapipicturean pa. Di ba? Tapos, napabash yung, syempre, nakakaya dyan. Syempre, yung mayor nung lugar or Department. konsyal, ano, kapitan, di ba? Oo. Yun ang nakakahiya. Kung sino yung authority, dapat sila kasi yung Set na example. nagsiset ng example. Kaso, yun nga eh, ginagamit yung authority na, bakit? Di ba? Inuuli sa akin. Minsan nagagalit pa. Oo. Pero yun, sa tingin ko, pag may nakita kayo, pwede yun naman sabihin ng maayos, na, boss, kasi naninita kayo, pero kayo hindi nasunod. Di ba? Tangina mo. Di ba? Hindi mo pinatukan. Di ba? Hindi mo pinatukan, walang kaso. Ito, tropa ko si Boji Manoto. Alis tropa mo si Pinod, si Borgie Manoto, di ba? Pero ayun, yun yung, doon tayo, mabalik tayo doon. Kung budget kayo, check niyo yung brand na yan, yung HGC LS2 Spider. Yan, okay yung mga
brand na yan kung tight kayo sa budget. Kapag medyo medyo meron nakaipon kayo, ayun, pwede na kayong mag-upgrade. Tapos isa pa pala, speaking, nabanggit kanina, may mga nagbebenta kasi ng second-hand na helmets. Ayun, pag-usapan. Yan. Okay ba yun? Actually, for me, okay lang naman yun. Basta, matcha-checkan lahat ng boxes. Porkit binentahan mo ng second-hand helmet si EJ, sinabi mo na EJ, na-check mo. Hindi na okay talaga yung helmet ni Camping. Hindi porket nagbenta ako ng second-hand. Ang sa akin, basta, kasi again, sabi ko kanina, dapat consider yung budget. Kunyari, gusto mo mag-aray, ang budget mo pang second-hand. Siyempre, it's up to the buyer na i-check yung kung pasok pa yung helmet sa standard. Responsibility niya rin. Diba? Hindi pa ba expired? Okay pa ba yung foam niya? Diba? Hindi pa ba amoy putang ina yung yun lang, walang crack. Pag ganon, pagpasok, edi go. Pero kung kaya mong bumiling brand new, edi bilhin Better. brand new. Depende pa rin sa budget mo. So, Oo, ayun pa rin yun. Budget and proper. Yun lang naman. Tsaka yung mga binanggit mo na entry-level na helmets, is meron din silang nasa mid-range, di ba? Oo, yun. For example, meron yung silang budget LS2, option. may high, Meron may silang umabot budget ng option. 17, 20s, lalo sa HJC. Di ba? Umabot pa ng 30 ba? Yung Alpha 1? Alpha Ay, mahal yan, di ba? Sobrang mahal. HGC Alpha 1. Yung LS2, yung gamit ni Dekdek, ni Motodek. Oo, di ba? Tsaka Yung pakarera. HJC gamit din MotoGP yan. Tapos si Spider, yung Spider. high-end nila, yung MT. Si MT, Oo. oo. Sa kanila kasi yun si MT. ay, empty helmets? ganda Under din. Spider Spider-Man yan. pala yun. Maganda yung empty helmet. Spider, bikini man. So, ayun. Motomarket pa basta din yun. kayo. Suggestion namin, do your research first. Laging research. Hindi yung research nyo, nanonood kayo ng vlog ng mga Tama. vloggers. Tama. No. Doon kayo sa mga reputable na reviewers. Isang magandang YouTube channel si Fortnite kung nanonood kayo. Adobo Moto. Adobo Moto, Ayun. Fortnite. Pangina mo. Kapitan Papi sa TikTok. Ayan. tingnan nyo. Adobo Moto, actually, ang hini-hate nila doon. Yung Temu na ano ni Adobo Moto. Temu, tsaka Rurok. Actually, yung Ruro kasi marami sa US na nag-hate. Ang pangit kasi kay Rurok is yung ang budget na napupunta sa kanila is puro sa marketing, tsaka dun sa mga collaboration with like Marvel, mga tas yung design nung ano Eh di nila, sorry. Stormtrooper. Eh di sorry. Pasok naman din. Pero kasi parang ang pangit naman nun na yung pera nung brand is napupunta sa marketing, hindi sa research, hindi sa safety, hindi sa Panoorin nyo features. talaga yung, meron sa YouTube yung aray, documentation ng aray. As in, every dime ng pera nyo is napupunta sa quality, hindi dun sa brand. Yan. Saka Tama. may ano yan, merong sa lahat ng aray may pirma nung nagbuo ng helmet. Para may Tsaka accountability sila. Yung kung may- materials nila, sila lang din. Sa kanila in-house din lahat. yan, galing. Tsaka kung paano nila i-test yung parang ang dami nilang points ng pang-test ng helmet. Lalo Kahit na hindi yung- kailangan, di ba? Lagi- Lalo na yung Oo. ECE Standard 2206 sila. mas Oo. tinagdagan na yung test. Pati yung test na ilalaglag yung helmet tapos biglang magtutwist. Isa kasi yun yung pag-twist ng ulo. Isa yun sa mga ano din yun. Check. Delikado ulo. Paano ba i-twist yung ulo ni Carl? Kapag ganun niya guys. Kapag ganun. Doon magpo-fall yun yung proper na, di ba? Yun nga, kunyari may pera naman, may pera kayo. Magkano Rurok? Nag-check ako parang nasa 28,000. Ang laki. Pero yun yan. Hindi ko alam yung Rurok. Yun. Parang Stormtrooper. Doon papasok yun yung pinag-usapan natin na proper naman. Di ba? May pera kayo. Siyempre yung proper ang bibili. Yung Rurok kasi hindi naman talaga quality. So, ang binayaran mo dun yung ads. Marketing, saka yung Marketing, tsaka yung Yung design. design gano'n, Oo. kakaiba ka. Pogi ka lang, gano'n. Ang isa pa pala sa entry is yung Bell, yung qualifier. Ayun, Ben. Yeah, maganda rin din. Okay din yun. US brand na. Actually, marami Marami, naman. Kung ano oo. sa sinabi namin. Shark, KYT. Oo. Mag-search na lang kayo. Well, basta marami. Basta yung proven and tested. Ayun, basta do your research first. No. Note kayo ng Isle of Man, tapos tignan nyo lahat ng gear nila. Yun, sure ako dun. Hindi, nood sila ng two-wheel talks. Yeah, Kasi two-wheel kahit talks. anong namin,
kahit anong subject namin per episode, may mga na-i-impart kaming knowledge na baka kailangan nyo. Ito yung knowledge na kailangan ko bago ko magsimula. Ayan. Tsaka kung may tanong kayo, comment nyo lang. Next episode, natin yan. Tatakal natin yan. Mag-subscribe na rin kayo, ring nyo na rin yung bell. At saka kung i-comment nyo down below kung saan nyo nakilala si Kapitan Papi, ha? Hindi. Nakalive tayo, ha? Ano naman na tayo. Tapos na tayo sa Nakalive tayo. safety ng rider. Ano nang pwede nating upgrade sa Yan, motor? Sa dito motor. tayo. Ang next na topic natin, since okay na tayo sa gears, okay na tayo sa mga nandun sa rider, pag-usapan naman natin yung upgrades natin sa motor. Like, kung ano yung mga essentials. Siyempre, essential exhaust, upgrades. mayabang ako eh. Number Essential 1. upgrades. Ano ba yung mga upgrades na nilagay mo sa motor mo, tapos parang sobrang walang kwenta, pampapogi lang, mga ganun ba? So, Second part na to, second part na. About na sa upgrades ng mga motor. So, para sa akin, ang pinakauna talaga is slider. Kasi ako, Protection. Protection, sliders, engine guards. yan. Per ano sa atin, per isa. Isa lang. Ayun na sa akin pinaka-importante. Kasi, bilang 1 year pala nagmamotor, ang dami ko natutumba pa na motor. Kalimat kalan talaga. So, ang pinaka-importante sa akin is yung protektahan yung, hindi lang yung fairings hindi lang yung pati yung engine mismo, kasi yun yung pinaka-heart ng Tsaka motor. lalo na kung entry level ka or beginner ka sa Oo. big bike, talagang for sure mababagsak at what one hindi point. Hindi yan mababagsak ka ba or hindi. It's just a matter of time kung kailan ka mababagsak or hindi. Kahit Part yan talaga ng part riding talaga. journey natin. Hindi sinasabi mo lang yan. Para hindi mo sakit sa kalooban. Parang hindi ko pa naman nabagsak yung motor ko. Same day, helmet at motor. Pero yun, Joke lang. ayun. Insert video. May video ba? Hindi, wala. Wala naman. Sayang, Ron. Narinig ko na Insert mo lang sa yun, akin. nandun sa loob na tayo nun Tapos na sila Uy, nasa uy, labas uy, pa. si Jeff, si Uy, Jeff. si Jeff. Hindi, pero Ah, hindi what's ka up? side. Tama yung sinabi ni Mons. So yun, yung para sa akin. Slider. Sa'yo, Boss Joe. Sa akin, yung hindi masyadong nakikita ng mga tao, pero sobrang sakit pag na-damage. Radiator guard. Yan. Ay, oo. Mahal magpalit ng radiator. Oo, pagka Oo. tinamaan ng bato Tama. yan, sobrang mahal. At saka, may stranded ka talaga kung nasan ka. Hindi ka kasi Kasi- talaga makakagalaw nun. Ano yun? Tatagas ba? Tagas yung kulat yung mo. kulat doon. Hinandar mo mag-overheat ka. Overheat ka, may possibility pa na masira internals ng Oo, motor mo. At saka, add na lang din sa radiator guard bago makalimutan. Sa may mga motor kasi, may mga brand ng motor na maarte sa radiator guard. For example, Trident. Kasi di ko kasi dala yung motor ko. Yung Trident kasi, pag ang binili mong radiator guard is yung may design, may parang flag ng UK, London, hindi kasi lahat ng hangin pumapasok doon. So, ang naging issue doon, Overheat. mabilis mag-overheat. Overheat. So, kung may budget, Mm. Evotech, Evotech talaga. ang trusted Evotech, na brand. baka naman. Pero kung tight, wag niyong bilhin siguro na lang yung may mga design. Or hanap kayo ng radiator guard na malalaki yung butas. Oo, No, proper. malaking butas. malaki. Pero wag naman sobrang laki kasi lulusotin yung bato. Chicken wire. Kap, ano bang una mong... Ako? Sa akin? Ako na ang next. Ah. Siyempre, tanga na, mayabang tayo eh. Tambucho. Yeah. Hindi kasi ito, debate to actually. Oo. Kung Kahit sa yung ibang bansa. Tambucho. Kahit sa ibang bansa. Kasi Oo. sinasabi ng iba, may mga pro na aftermarket May mga gusto stock. Para sa akin ito depende kung saan lugar ka Dito kasi sa atin sa Pilipinas, maraming mga insecure Tsaka maraming medyo hindi talaga ganun kagaling mag-drive. Mga tulig mag-drive. So, add-ons na yun na bukod sa nakikita ka, maganda rin yung naririnig ka. Naririnig. O Tama. gagamitin yung all senses mo, di ba? Tama. Rinig ka, ganun. Tapos kita ka. Pero, meron pa ulit dyan, parang meron dapat green zone lagi. Hindi porket nagpalit ng tambucho, yung maingay na. Yung sobrang ingay na sobrang obnoxious na, nakakaabala ka na sa mga kapitbahay nyo. Di ba? Parang, yung doon pa rin ulit, yung proper. No, yung proper upgrade pa din. Kasi, siyempre, papalit ka ng motor, bukod sa rinig ka, di ba? Bukod sa rinig ka, ano ka din?
syempre, pogi yung motor mo. Lalabas yung parang full potential. Kasi may, bukod sa rinig, pwedeng madagdagan yung performance ng motor doon sa tambut. So, dual purpose. Oo. So, marami siyang perks. Pero yun nga, doon ka pa rin sa tama. Hindi yung magpapalit ka, sobrang ingay, na garalgal na yung motor mo, o kaya sobrang nagba-backfire na, maapektuhan yung engine, mag-overheat. Makaaway mo na yung mga kapitbahay. Yun. Papabarangay ka. Aga-aga ng ride nyo, tapos good morning! Good morning, my dear neighbors. Tsaka Hindi, ang hirap na issue yan kasi merong mga motor kasi, aminin na natin, may motor na masarap sa tenga. May motor na hindi Trident, hindi ba sa Yung Trident na orange ba yun? Yung Trident na orange yan. At saka kung alam mo ng bulahaw yung motor mo, nasa ugali mo na rin na, syempre, huwag kang yung tangin ng bomba ka ng wheel. Hindi mo kinakul yun kahit naka-big bike ka. Oh, promise. Legit. Yung kakabomba niya. Shoutout sa'yo. Shoutout sa inyo mga influencer bomba na Kung bomba. guilty ka na bomba ka ng bomba sa public. Unless may bata, alam mo yung mga bata na... Pagbibigyan mo na lang. May proper Kuya, na lugar naman. yeah, bomba. Proper etiquette. Tama. Saka, Kasi- ang lit ng big bike community, parang pag nadungisan na yung ganito na Dungis na dungis. tingin na sa'yo, kahit kupal ka, kahit hindi. Parang Madungis, yun na nga problema, madungis na Madungis na yung... What if image. may batang nag-request sa'yo magbomba, 3 o'clock ng umaga? Ay, hindi. Wag talaga. yun yung mga masarap batukan. Yun pa rin, doon pa rin papasok. Yung At saka- proper. Ganun. Hindi healthy sa motor niyo. Oo. So unless may malalim yung bulsa niyo katulad nitong tax evader na to. Tax evader. Yung ng tax. Hindi nagbabayad to ng tax. So, yun. Lang natin. I-minimize lang natin. Kasi kayo din, lalagasan din kayo Regulate pa din. ng Regulate pera. pa din. Kakapaayos. Hindi nyo kinakul yun. Hindi nyo kinakul yung Kahit naka big kakabomba. bike ka. Ikaw, Basta, ayan, yung mga nanonood ng bomba, tamaan kayo. No, hindi, ito talaga, namin yan eh. No, bumomba kayo sa proper place, proper time. sa racetrack, doon kayo Basta, mag-bomba. Oo. Ano naman kasi, yung iba hindi na-appreciate yung ingay. Tama. Ingay sa kanila hindi masarap sa atin. Oo. Kaya dumudungis ang Hindi lahat na-appreciate. hindi lahat nakaka-appreciate ng tunog ng mga motor. Masarap i-short send. Ang ganito. Oo. Hindi, actually, meron pa yung isa. Hindi, lahat na bumobomba sa mga di tamang lugar. Hindi, meron pa iba. Meron pa isa, yung akala nila bomba, pero nagda-downshift ka lang. Tsaka kanya false neutral ka. Oo, Yun, yun. akala mo, Ayun yung mga rare cases na... honest mistake naman. yung mga rare cases na... Yung downshift, pag may narinig, pam, nagmamadali yung minto yun. Normal po yun. Normal po yun. Normal po yun kasi... Auto-blip ang tawag doon. Oo, auto-blip. Kailangan i-match nung engine revolution mo yung speed mo. So, kailangan pag nag-downshift ka, ping! Talagang tataas talaga. Sa beginner, di ko alam yun. Parang Ako din dati. ilang beses ko yun, parang ilang months ko yun bago na practice na ganun pala dapat. Unless may pera ka pang quick ship, auto-blip. Okay? Hindi ko kasi na-experience yun, naka-quick ship auto-blip kasi ako. Iba ka talaga? Next upgrade. Next upgrade. Next upgrade sa motor, Diba? Quiz Martin. Siguro ako, as bumibili ng usually second hand na motor is tires. Tires. Yan. Kasi meron pang Pinakamaganda yan. nabibiling second hand na it's either, kasi may expiration din ng tires di ba? Yun. It's either sobrang luma ng tires or di mo napapansin, may crack na pala. Or yung iba, parang flat na yung bandang Kalbo gitna. na. Oo, yun. So, isa sa pinakamahalagang... Actually, yan ang pinakamahalaga. Actually. Sa mga kotse, Oo. hindi na number Tires. one. Kasi yan lang yung nakalapat Lalo sa sa motor. kalsada eh. Yan lang. Yan Tsaka lang kahit yung anong, contact patch kahit mo. ano, kano kamahal yung mga pinag-upgrade mo. Oo. Kung mag-i-slide ka lang dahil pangit yung gulong mo, wala rin. Diba? Paano yung mga nag-i-slide na kakabili lang ng gulong? Ano na yun? Tangan na yun. Kaliwa pa, tas kinanan ulit. Grabe ka naman, Kuya CJ. Hindi, joke lang. Kaya kasama nga yung bikini. Yun lang tires. Lagi, saka- lagi lang i-make sure na yung tires nyo is usable, in good condition. Ayan, check yan. May mga markings naman yan na makikita natin kung kailangan ng palitan yung gulong,
Or treadwear, Treadwear. Yan, Pwede production date. Tapos sa gilid ng tire may Ayan, production ang gulong date. may expiration date din yan. Search nyo na lang kung ano-ano yun. Basta tandaan nyo. Kay parang Google, andun lahat. Yeah. Ikaw, Sa gulong. Kuya CJ. Ano siguro, parang kay Joe, yung mga anything na pang ilalim na pwedeng natatalsikan ng bato-bato is engine guard. Para sa akin. Kasi kahit ano, yung N4 ko nun, parang wala pa akong engine guard nun before. Siyempre, dumadaan ka sa expressway, sa mga, basta sa road, mga bato-bato. Magulat ka na lang, parang may mga talsik-talsik, may mga ano na, natatalsikan yung makina. So for me, ayun, isa rin yun sa essential na kailangang i-upgrade. So yung mga nakakilala sa'yo, nag-engine guard din kasi may mga talsik-talsik mo. Ganun. Ayaw pala yung iba talsik. Hindi mo naman talsik yun. Ibang guard na yung kailangan doon. na lang. Payong kailangan. Yung mga damit mo doon, matigas na. Ayun lang. Mga guard, no? Yung ano ba, yung axle slider. Hindi, kasama Kasama na yun usually sa slider, sa protection. Axle slider, mga, yan, yung spool, mga kasama na, bar ends, ganun. Bar ends. Kasi considered naman yun na, Sa pagkabagsak, Mura lang yun, kahit Shopee lang. Kung lalo na kung budget, Shopee lang madami. Pero meron kasi Shopee na kunyari engine slider na pag na-drop mo, kahit drop lang, yung basag na. din. So, ayun, doon pa rin, proper pa din. Proper pa sa din. quality pa din. Oo. Sa quality pa. So, saan kaya pwede pumunta yung mga viewers natin na Yan. bago yung motor? Recommend natin. Sang shop. Ito, yung group namin, yung group kasi namin, yung Big Bike Underground PH, may mga partners yan, mga tropa na nasa community din, which is yung mga shop, mga parts na nagbebenta. So kami, puntahan talaga namin dyan is si Big Bike Medic, Santa Rosa, tsaka sa Royal Moto Club. Shout out. Yan, Shout out Big Bike Shout out. Medic. Shout out Kenneth at Boss saka Kenneth. Johar. Boss ng Johar, Royal. thank you sa remap. Ayan, actually, again, pwede naman kayo mag-research, hindi naman porket sinabi namin yung ano, kung ano yung malapit sa inyo na reputable shops. No, yun, puntahan nyo. Pero meron shop kasi na ano eh. Ako kayo. Hindi, yan. Sige. Hindi, sinimulan mo. Sabihin mo. Hindi, yun, about naman doon. Again, kayo bahala. Preference nyo pa rin naman yan kung saan kayo pupunta. For example, tropa nyo si Z1, ganon. Hindi, kayo bahala, pupunta kayo. Pupunta kayo doon. Hindi namin kayo pinipigilan, ha? Pero, kayo. Ayun, pero kung yun nga, sa South, kung taga-South kayo, Big Bike Medic, Yan, Big Bike. Santa Rosa. Santa Rosa. Santa Rosa. Ayan, tapos sa North yun, Royal. Caloocan. Royal, Tet up, no? Royal, tsaka DK, yun. Same lang din naman. Okay. balik. Isa pa palang safety, tingin ko kasi naka-adventure bike nga ako, na mahilig mag-ride sa gabi is lights. Oh, Lights yun. yan. Kasi alam naman natin sa streets ng Pilipinas, Napakaliwanag. hindi naman, napaka-smooth lang. Kaya kailangan kita mo yung kalsada. Yes. Oo, napaka-smooth, parang ka nasa dagat palagi, no? Ganun ka. Pero disclaimer, wag naman yung nasa National Highway ka, Oo. nakabukas ng full blast yung ilaw. Ayan. I-limit din. Ayan, speaking of that, 'di ba? Parang pwede na rin natin pag-usapan yung mga upgrades na walang kakwenta-kwenta na halos sa detriment na rin ng big bike community. Katulad niyan, ng mga lights na nagfa-flash-flash pa na ganyan. Yan yung mga kailangan na avoid. Si Martin. Pinaparinggan mo ba si Martin? Kaya nga siya na nga rin yun ng broke up eh. Kaya wala na kasi gawin ka sa atin. Again, doon ulit papasok proper. Oo. Nagkabit kay ilaw. Ibig na nakatutok sa sahig, nakatutok sa taas. Ayun. Di ba? Pangit yun, tapos gumaganon-ganon pa. Eh di lahat nabulag na. May batas din kasi tayo dyan Oo, sa yan, yan. blinkers. yung number ng LED. Number, parang 7 12? lang. Anim. Bali, anim. Anim. So, Yeah. 12. Tsaka yung parang pag bumubusina ka, matik nagbiblink din. Di ba Oo. bawal yun? Bawal yun. Bawal Basta din bawal yun. yung nagbiblink sa mga ano. So, Tsaka, yun. again, yun, naisip ko din, parang per bike din actually eh. Di ba? Oo. Kasi alam mo naman, Sports bike, lalagyan mo ng ilaw. Oo, well, pwede, pero Hindi, parang... dulog sa puta. No, Oh, hindi Sports na na, tapos bagay. naka-top Oh, box. pero sorry dun sa mga naka-sports bike na may aux light ha. Pero wala lang. Okay naman yun. Okay lang. Okay Depende naman. sa Nasa sa gamit inyo na nyo. naman Oo. yun.
Basta Kasi kung- proper pa rin yung lights. Oo, Hindi proper. nakakasilaw, hindi nagpa-flash, hindi red and blue. Yung Sports iba kasi kasi- kadalasan maingay na exhaust nila eh. Oo. Kaya yun na yung ano nila para maging Para mapansin. Oo. Sa Siguro mga adventure kasi kadalasan Tahimik. tahimik. Oo, naka-stop. O siguro kung mag-upgrade ka ng main headlight mo yung bulb, upgrade mo Pwede na mas rin. maliliwanag LED, ng oo. konti, di ba? Okay yun. Basta kung ano yung makakatulong sa inyo sa... Sa visuals. Oo. Sa pagmumotor nyo. So yun lang naman sa upgrades. Tsaka yung visor ng helmet, pag malabo, napalitan nyo na naman, please. Tapos, yun nga, mabalik tayo dun sa mga shops. Yung sa mga shops, hanap lang kayo ng reputable shops. Marami naman sa location Oo, kung saan sila. marami yan. Tapos, bibili kayo ng yung mga nabanggit naming upgrades, bibili kayo. Ano rin kayo, mag-check din kayo sa iba. Hindi porket isang shop lang tinanungan nyo. Check nyo rin, baka mas mura dun sa iba. Ganun. So, yun lang, kasi papasok pa rin yung budget mo di ba? Oo. Budget Ito pa pa din. rin. Sa trial and error yun. Sa ganun. Try na niyo. Tsaka may mag-a-advise din sa'yo. Unless yung nag-a-advise sa'yo Alam na. Basta yun lang. Again, another Blind disclaimer, no? Hindi kami naninira ng ibang shops or service provider. Pero, based kasi rin yan sa mga members, nasa community. No, may mga shops kasi na marami ng reklamo Ang daming back job. Well, walang perfect shop. No? Pero ano kasi yan yung after sale nila Kunyari, nagkamali yung shop, paano nila i-handle yun? Pero yung iba kasing shop, sila pa galit. Oo. Di ba? Parang nakapagbayad ka na, huyo ka na, ganun. So, ayun, kaya again, do your research, no? Doon tayo sa mga reputable shops. Tapos, kung may mga tanong kayo about sa mga bilihan ng parts, yan, mga service provider shops, comment nyo lang ulit dyan sa baba. No? Sasagutin namin yan. Basta makahanap kayo ng shop na may track record na maganda, may Oh, mga, yes, yun. Tingnan niyo muna may yung mga reviews background ng na shop. marami nang nakapuntahin. Siguro tanong-tanong kayo sa mga kung may kakilala kayo or Tanong nyo sa Two Wheel Talk. Tanong nyo sa amin. Okay. Then, other than dun sa mga walang kwentang lights na pinaglalagay nyo, di ba? Ano pa yung mga Improper. upgrades na Yung instead mga na ano- mapaganda lalo pang sumama? Imbis na upgrade, imbis na upgrade, downgrade. 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 Akala ng iba upgrade 'yon pero mas maganda pa rin quality nung stock one is yung mga levers. Yan, yung mga clutch levers, Oo, brake levers. Unless na bibili kayo ng branded, mas maganda pa rin yung OEM. Kasi yung mga levers natin, hindi lang siya, bukod sa pindutan siya, may mga sensors din yan brake sensors, Oo. yung clutch sensor na minsan pag kaya yung mga cheap na brakes is flimsy siya, di ba? So, yung activation ng mga sensors, hindi na ganun pa ano. Tapos yung sa experience ko rin sa mga Shopee Racing na lever, yung feel sa front brake, Front brake. parang nag-degrade talaga yung preno mo. Parang hindi na yung preno lalo. Compared sa stock na. Kasi generic yung lever, so parang kinabit mo lang. Oo, nawala parang yung ano. fit niya para dun sa Oo. bike mo is hindi talaga Hindi siya tama. perfect fit. Tsaka Tsaka totoo yung Tsaka totoo yung stock is good talaga. Hindi siya yung parang lang. Depende sa parts. Depende daw, So, ayun. depende pa rin depende sa sa parts. parts. Pero, Kasi kung, Brembo, di ba? Sobrang Oo. ganda naman ng Brembo. Oo. Okay pa rin naman yun. All-ins Brembo. Tsaka kung bibili ka ng Nyolins, Nyolings. Yung links. doon ka sa stock. Diyos ka naman. Oo. hindi kasi, ang ano rin yan yung sinabi nga ni CJ na stock is good. Siyempre, ang nag-design yan, mga engineers, Oo. di ba? May research and development Oo, yan eh. may hindi naman nila i-release yun sa market kung Oo. hindi maganda yung as is yung bike Oo. May R&D rin naman yan sa mga reputable Oh, tsaka may Oo. standards sila Oo. sinusunod. Ay, ito pa pala, Papi. Hindi to sa big bike lang. Yung mga copy na suspension. Thoughts? Well, actually, lahat Lahat ng parang copy. Hindi, for example, di ba merong Olins na? Yun. Olins na copy. Oo. Nyolins. Olins Tagalog. Kasi may, kunyari, may ibang alternatives naman Parang may mga, ang dami na ngayon YSS. Oo. Di ba? Actually, marami RCB, ng brand. yan. RCB, yan. Mga reputable na brands din. So, yun din siguro. Iwasan na lang natin yung, as much as possible, copy. Oo. Yung ano ba, yung exhaust sa Shopee,
for sure, madaming may gustong magtanong. Unahan na natin. Okay ba yun? Ako sa akin, oo. Again, proper. May mga copy kasi na okay. May mga copy na hindi. Parang dun ulit babagsak yun sa pag magpapalit ka ng exhaust, yung tama, yung proper nga. Kasi meron naman dyan na same, for example, canister lang naman papalitan mo. Diba? Yung dulo lang. Hindi naman makaka-affect Yung pipe sa lang. Hindi naman maapektuhan yung performance ng okay lang yung copy. Again, sabi ko, budget. Kung yun ang budget nila, hindi nila Why kaya not, bumili diba? nung tig to 35,000 na SC project na canister lang. Kaya lang nila yung tig to 2.5 na okay lang yun. Pero kung bigla kang magpapa full exhaust na copy na yung diameter nung tambucho mo iba na dun sa stock. Siyempre magkakaproblema. Magkakaproblema na yun, di ba? So, yun pa rin, depende pa rin Kasi may mga copy nga na na maayos naman. Depende kung saan mo gagamitin. Di ba? Kasi for example, nakita kong copy. Kunyari, windshield. May dami ko nakitang Puig na copy Kasi ang Puig parang 8,000 yan Sa sports bike Tapos may nakita ko, tigwa 1.2 lang. Tapos nakita ko yung actual, yung clear. Sabi ko ba, ayos to So siguro kung for mo lang siya, temporary replacement, abang iniintay mo talaga yung, kunyari nabasag yung windshield mo, gusto mo lang kaysa wala kang windshield, bili kang temporary, yun, pwede naman. Pwede yung mga ganung upgrade na budget friendly. Tapos, as long as hindi siya nakaka-apekto dun sa performance ng bike, dun sa pagmumotor mo, di ba? Baka nang bumili kang windshield, yung blackout na, wala ka nang makita. Parang Japorms ka na lang. Bumili ka ng windshield sa sports bike mo, parang pang-adventure na. Hanggang dito. Nakaganon ka. May palom na no? Scorpion, no? Again, yun di ba? O yan, kunyari, tambucho. Di ba? Nagpagawa kang tambucho, nakaganon. Sa tenga mo. Ano yun? Alam naman natin for show lang yun. Hindi, yun niya. Again, pasok pa rin. Budget, tas yung proper upgrades. Tsaka kunyari, na-drop mo yung motor, tapos nabali yung levers. Nasabi ni Joe na huwag kayong magpapalit ng Hindi naman levers. so wag, pero iwasan. Kung ang reason ng pagpalit nyo is dahil nabali, tapos wala pa kayong budget, yun, okay yun. Hanggang sa ipon Papalitan na niyo lang. yung stock na okay naman. Kung may, kahalagahan din dapat kumuha kayo insurance. Utang Sa papala yun. Pwede natin i-discuss yan sa later episodes natin. yung Tama. insurance. Lalo na sa big bike. Baka kasi may invite tayo dito na nasa insurance, di ba? Tsaka pwede kayong mag-post ng mga tanong nyo about sa insurance kung itatakal natin siya sa mga future episodes natin. Pwede nyo na i-comment agad para Yes, sir. kung may tanong agad kayo, di ba? Pwede na natin i-discuss sa next episode. Okay. So, ayan, meron pa ba tayong nalilimutan? Meron pa ba? Wala naman na. Wala naman na. Wala na, That's bossing. it. So yun, mukhang okay naman yung mga napag-usapan natin. Yes! Yes, sir. Bali, lagi natin tatandaan na spend within your budget. Always look for quality gears. Always, And upgrades. Always do your research first and then doon tayo laging sa proper tayo para hindi tayo mapahamak, hindi tayo makapahamak ng iba. Yes! And ma-ensure natin yung safety ng lahat. So, Yes. again, mga host natin, si Joe, si Cap, si Dane, si Kuya Mark, Martinator. at saka si Kuya CJ! Ayan, guys. Bye-bye! Bye-bye. Thank you again for watching. Thank you again for watching! Two Will Talk! Shout out, Isay.